Fresh. Ngayon ang share si Leonard. Natin ang ating mga ulo para sa kanila. Lord God, Lord, salamat po kami sa magandang araw ng mundo. Sama-sama po kami dito bilang isang pamilya ng bakit sa iyo. Pinupuri po namin ang iyong kalakayaan at hawakan mo po sana ang aming mga puso po kami ang sumunod sa iyo. We pray that you will send your Holy Spirit upon us. So your words will be absorb and be remain in our hearts and minds. In Jesus' name, Amen. Verse po na napili ko is John 1:9, the gift of confession. If we confess our sins, He is faithful and just, and will forgive our sins and purify us from all unrighteousness. Dito po sa verse na to, naisip ko agad is yung sinabi ni Kapitan last Sunday na tayo, pag meron tayong problema, yung iba sa atin, karamihan sa atin, minsan ako gano'n din, na pumupunta sa inuman, sa tropa, para kahit saglit malimutan yung problema. Para kahit papaano, sa ilang minuto, ilang oras, ilang araw, mawala yung problema na iniisip natin. Pero after nun, babalik pa din. Kasi panandalian lang yung epekto ng alak para makalimot tayo, tulog, gano'n lang. Nung sinabi ni Kapitan nung nakaraang Sunday na pag may problema ka, subukan mong pumunta sa Panginoon, magdasal, pumunta sa simbahan. Naniniwala ako dun. Kasi may times na pupunta ako ng simbahan, tapos nagdadasal ako. Paglabas ko ng simbahan, feeling ko malinis ulit ako. Feeling ko yung mga kasalanan ko nawala. Feeling ko pinatawad ako agad ako ng Panginoon. Even wala naman tayong naririnig mula sa Kanya, pero nararamdaman natin sa puso natin na mag-start pa lang tayo nung aaminin natin yung kasalanan natin. Feel na agad natin na napatawad niya na tayo. Na siguro hindi lang ako yung maglabas ng simbahan, pero kasi mga tao na mahilig magpura, may mga tao na mahilig na manlait, mga ganun. Ako kasi, aminado ako na mahilig ako magpura. Kumbaga nadala lang din ng mga tao na sa paligid. Na paglabas ko ng simbahan, parang feeling ko, naiisip ko, bawal pala ako magmura, galing lang ako ng simbahan. Parang ganun, na parang feeling ko paglabas ko ng simbahan, malinis ako ulit. Yun lang yung naisip ko dito sa verse na to. Dito naman sa verse Luke 15:20, a single step. While he was still way off, his father caught sight of him and was filled with compassion. He ran to his son, embraced him, and kissed him. Dito sa verse na to, meron akong dalawang sharing. Una, yung kay Kapitan. Kasi after a week ng sampa namin dito, umakyat kami ni Jovic sa kabina ni Kapitan. At tumatak ako sa likod. Kap, baka pwede po namin kunin yung sa wifi po namin, Kap. Parang naulit-ulit ko yung word na Kap. Tapos, tanong agad sa akin, Kapitan, nautical ka? Doon agad pumasok sa isip ko yung sinabi sa akin ni Captain Poloy. Nung sa domestic po kasi, or sa school namin, even sa school namin, mas gusto po ng mga official doon, lalo na yung mga kapitan, natawagin sila sa rank nila, mas gusto nila ng Cap or Captain, Kapitan. Na ganun yung tawag. Ganun din po dun sa pinanggalingan natin sa domestic. Karamihan po talaga sa domestic na ganun yung mas gusto nila, especially sa mga kapitan po. Mas gusto nila na tawagin silang club. Kasi mayroon po kaming doon, share ko lang din po, dun sa pinanggalingan kong company sa domestic, maliit lang naman siya. Laging magkakatabi yung mga barko. Pag nasa pier ng mining, laging magkakatabi. Tapos yung barko po namin na yun kasi bawal sa company, bawal din ang alak, bawal sa sigarilyo. Lahat naman siguro ganun. Pero yung barko po kasi namin, lahat ng crew doon, kumbaga trusted ng kapitan. Kumbaga walang spy, walang magsusumbong sa opisina, parang ganun. Yung kapitan namin, ako lagi yung inutusan. 3 kaming cadet, pero ako lagi yung inutusan na guard, tawag sa akin doon, Bogart or Tagalog, Log.
Guard, timpla ka muna ng Diyos doon. Timpla ka sa baba, ganun ko sa taas, hindi naman kami. Tapos may one time, sinama ko ng kapitan namin sa kabilang barko, may celebration kasi ako yung lagi niya nautusan na sinama niya ako doon kasama yung ibang mga opisyal, nag-iinuman kami doon. Yung isang chipmate sa kabilang barko, kaklose ko din kasi naging kaklose ko, lagi na lang ako nakasama. Yung time na medyo nalasing na, kainuman na, natawag na chief ang ano sa kanya, chief, ganyan, nagpipintuban kami. And nung time na yun, promoted na siya bilang kapitan. Sabi, anong chief? Parang napikon siya sa akin, anong chief? Kasi nulit-ulit ko na chief, ang tawag sa kanya, anong chief? Ay, sorry po, kap. Nagpintuban ako sa kanya kasi kapitan na siya nung time na yun. Kaya dun sa mga part na gano'n, wala akong chance para mag-explain sa mga gano'n. Pero yung kay kapitan kasi, after nun, dito sa line na to, na he ran to his son, embrace him and kiss him. After nun, iniisip ko, sabi ko ito, sabi ko, baka magalit sa kapitan kasi parang baka nabastos siya. Kasi nasabi na siya akin ni Captain Baluloy, kung kilala niya po si Captain Baluloy, yung nag-interview sa company. Sabi niya, natawag ko rin siyang Cap, evening Cap, sa interview po sa online. Evening Cap, nagano'n ako. Ganyan ba yung pagtawag mo sa mga opisyal mo? Yes sir, hindi po sir. Kasi depende po sir sa ano po na sir. Kung sanay na ganyan, sabi niya. Tapos, sa bagay, matututunan mo naman yan sa barko pag makasampa ka. Pumasok sa isip ko na baka mahirapan ako baka hindi ako i-approve ni Captain Baluloy. Kasi nga, first impression pa lang, bumagsak na agad ako. Pero binigyan niya pa rin ako ng chance. Pinasan niya pa rin ako sa interview kaya ito ako ngayon. Kumbaga, sa akin nag-reflect ito na kahit na anong gawin mong kasalanan, kahit na pag mabuti yung puso ng isang tao, kumbaga, tinuring kong, in-reflect ko lang siya na as father or tatay ko dito sa verse na ito. Ganon din kay Kapitan. Kasi after nun, nung pangyayari na yon, kinabukasan, nasa Vietnam nata tayo na, kumakain sila sa baba, tapos nag-iinom si Kapitan, biyahin na kami sa taas, nainom niya pa kami ng beer. Kaya para sa akin, sabi ko, hindi ganong klaseng tao si Kapitan na sama ng loob. Parang gano'n. Kaya, pero nagsorry naman ako kay Kapitan ng time na yan. Kaya, sorry po talaga sir. Pero meron pa po akong isang dito, yung sa tatay ko naman. Sino pong nakakaalam sa inyo or may alam ng sa YFC sa Catholic po? O YFC or Youth for Christ? Youth for Christ. Meron din po kasi yan Couples for Christ sa mga YFC. Yung YFC po, isa siyang organization sa Catholic po. Especially po sa may mga anak pala dito, maganda po siguro na isali sila doon sa camp na yun. Maganda talaga. Meron pong camp na ginanap dun sa bayan namin. Kalimitan po ginagawa sa school or sa covered court, mga ganyan. Secured naman na lugar. And sa mga high school po yan, pinapa-take or mas inaanyayahan nila yung mga high school or senior high. Kung may mga anak po kayo na senior high or high school, maganda po isalin sila dyan. Yung camp po na yun, depende sa kanila kung ilang araw. Yung sa amin, alam ko, parang 3 days lang po yata yung nangyari. Meron po siya mga talk, tapos hindi lang spiritual yung tinuturo doon. Mabibuild din doon yung pakikisama mo sa ibang tao. May mga anak kayo na hindi masyadong open sa ibang tao, hindi open sa inyo, magugustuhan niyo po ito pag nasali niyo sila dito sa organization na yun. Pwede niyo naman silang hindi tuloy-tuloy na ipa-attend sa mga event ng YFC. Ipa-attend nyo lang sila dun sa camp na yun. Kasi may mga talk po yun, parang 4 na talk ata or 5. Sa unang araw, naka-3 talk agad. Tapos kami, parang wala lang sa amin. Kasi parang ganito, pwede ko naman ipasok sa kabilang tainga ko, labas sa kabilang tainga. Pero nung pinakahuling talk po, nung gabi pala, huling gabi namin doon, pinaupo
nasulat kami na sulatin nyo sa papel na to yung gusto nyong aminin na kasalanan sa mga magulang. Sulat kami ng kasalanan namin. Lahat-lahat ng kasalanan namin. Kasi merong isang drum na umaapoy doon. Sabi, sunugin daw yung sinulat namin. Parang kumbaga, yun yung maglilinis ng ano namin. Eh, sulat kami. Kinuha nila, kinalik nila. May binalik sila sa amin, pero hindi namin alam na yung binalik nila sa amin is empty na papel. Hindi pala yun yung sinulat namin. Yung sinulat namin na kasalanan nila sa mga magulang namin, nagawa nila ng paraan, nag-effort yung mga head ng organization nila para alamin yung mga bahay ng bawat isang membro na sumali para ibigay dun sa mga magulang namin. So wala na kaming choice. Kumbaga yung kasalanan namin na sinulat namin doon sa mga magulang namin, naakala namin na okay na patawad na kami. Oh, patawad pala talaga kami ng totoo. Kasi yung letter na yon nabasa ng mga magulang namin. Yung tatay ko po kasi, at mama ko, never sila umattend ng, although close naman kami, never sila umattend ng meeting sa school. Yung mga PTA meeting, yung mga ganyan patawag sa school, kahit na nanggulo na ako, ganun. Hindi sila umattend kasi nga, ako naiintindihan ko naman, wala naman talagang kwenta yung pag-attend sa mga ganong klaseng ano, sa mga PTA na yun. Nung time na yun, last talk, pang-5 talk ata or pang-4, nakapiring kami. Lahat ng membro na sumali, nakapiring. Wala kang magagawa dun eh. Habang may nagsasalita, wala kang ibang maiisip. Yung pumapasok sa kabilang tainga mo, papasok talaga dito. Papasok dito. Hindi mo mailalabas eh, kasi nakapikit ka, nakapiring ka. Lahat nung talk na yon connected doon sa mga sinulat nyo. Kumbaga, connected siya doon sa mga magulang mo, sa kasalanan mo. Kasi, bago kami sumali doon, may mga classmate kami nakasali na doon sa organization na yun. Sabi nila, umiyak talaga kami. But sabi naman namin magkatropa, 5 kami. Ba't kayo iyak? Para yun lang, iyak pa. Pero nung time talaga na yun, nung pinaka-last talk na yun nakaprint kami, halos hindi isa pagsinungaling. Halos parang feeling ko mamamatay ako sa sobrang iyak. Yung parang sobrang bilis na ng tibok ng puso mo na parang titigil na. Parang yung ganong feeling. Hindi ko alam kung naranasan yun yung ganong feeling, pero naranasan ko yun isang beses. Nung time na yun. Pag tanggal namin ng piring namin, tanggal namin ng piring namin, nandun yung tatay ko. Wala na ako nagawa. Iyakot na ako sa kanya. Sorry pa, ganyan, sa mga kasalanan namin. Yun lang, na connected pa rin siya dun sa Hiran, Tarisan, Abrasive, and Abrasive, na kahit na mapalayo ka man ng landas, hindi ka iwanan ng tatay ko, mama mo, sa mga problema mo. Kaya, yun lang po, share ko lang yung YFC na yan. Kung may mga anak po kayo nasa high school, try nyo po na ipasali sa dyan para mas maging connected kayo sa isa't isa. Yan lang po. Ako. Maraming salamat, Nart, sa maganda yung ano mo,